OSEX TV. Siya si Sung Jinwoo, A-rank hunter, nakasapi sa Hunters Organization. Mababa ang kanyang rank, at siya ang pinakamahina sa lahat ng mga hunter. Nasa loob siya ng isang dungeon, na sugatan at duguan ang kanyang kalagayan. Dinampot niya ang kanyang espada, at paupo siyang napasandal sa isang bilog na altar na naandoon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, nang makalapit na sa kanya ang malahiganting mga mandirigma, na may hawak na palakol na magkabilaan ang talim, espada at mga sibat. Kahit kailan, hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya ang mga bagay na iyon. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng malay sa kanyang kalagayan. At nakita niyang inambahan siya ng sibat ng isa sa mga higanting mandirigma na nandun. Hindi na niya alam kung paano pa niya iiwasan ang pag-ataking iyon, kaya napamura na lamang siya. Si Sung Jinwoo ay isa sa mga hunter sa Seoul, South Korea. At doon ay may batayan sila sa antas ng pagiging isang hunter. S-rank, A-rank, B, C, D at E rank. Ang S rank ang may pinakamataas na antas ng pagiging isang hunter. At ang E rank naman ang may pinakamababang antas. Ibig sabihin ay sa E rank ang may mga mababa ang kakayahan. At doon nabibilang ang kakayahan na mayroon si Sung Jinwoo. Pero kung titignan ng kanyang lakas at kakayahan, ay mas mahina pa ito kumpara sa mga kakayahan ng mga E rank hunter. Kaya naman sa kanyang sarili, ay nakakahiya naman na tawagin pa siya bilang isang hunter. Palagi na lang kasi siyang nagtatamo ng mga pinsala sa kanyang katawan. At ang iba pa doon ay muntikan pa niyang ikamatay. Ganoon ang klase ng trabaho bilang isang hunter kung saan, nakabingit na sa kamatayan ang kanilang mga buhay. Ginagawa niya iyon hindi dahil lang sa gusto niya. Kailangan niya kasi makabili ng mga gamot para sa kanyang ina na may karamdaman. Gamit ang perang binabayad sa kanya ng Hunters Association. Sa isang tao kasi na walang partikular na kakayahan, ay wala siyang pagpipilian kundi maging isang hunter. Sa isang construction site sa Seoul, ay may isang portal dungeon ang lumitaw sa isang ginagawang gusali. At dahil mapanganib iyon sa mga normal na tao, ay ipinasara nila ang paggawa doon. Sa gilid ng isinarang ginagawang gusali, ay nakaparada ang isang food cart. Doon kumakain at naghihintay ang mga hunter na papasok sa raid dungeon, habang naghihintay pa sa iba pang mga hunter. Iniabot ng tindero ng food cart kay Mr. Kim ang binili nitong kape, nang may tumawag sa kanyang pangalan. Iyon ay si Hunter Back. Nagtatakang nagulat si Mr. Kim, nang makita niya si Hunter Back, na papalapit na sa kinaroroonan niya. Akala kasi ni Mr. Kim, ay huminto na sa pagiging hunter si Hunter Back. Sinabi naman nito, na kailangan niya kasi ng pera, sa panganganak ng misis niya sa pangalawa nilang magiging anak. Kaya lang, nag-aalala siya na baka hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang mga kakayahan. Matagal din kasi niya itong hindi nagamit, simula nang huminto siya sa pagiging isang hunter. Napatingin naman si Mr. Kim kay Sung Jinwoo. Nakadarating lang, nang tawagin ito ng isang hunter. Sinabi ng hunter kay Sung Jinwoo na, galingan nito sa trabaho. Sumang-ayon naman dito si Sung Jinwoo. Tinawag ni Mr. Kim si Sung Jinwoo, at napalingon naman dito ang kasama niyang si Hunter Back. Tinanong ni Mr. Kim si Sung Jinwoo kung kumain na ba ito. Sumagot naman si Sung Jinwoo ng oo, at nagpasalamat sa pag-aalala nito. At tumalikod na si Sung Jinwoo patungo sa food cart. Napatanong naman si Hunter Back kay Mr. Kim kung malakas na hunter ba si Sung Jinwoo. Napansin kasi niya na naging masaya ang lahat nang makita siyang dumating na. Tumawa naman si Mr. Kim at sinabi niya dito na dumating si Sung Jinwoo noong huminto siya sa pagiging hunter. At ang bansag sa kanya ay pinakamahina sa lahat. Hindi makapaniwala si Hunter Back na ganoon ang bansag kay Sung Jinwoo at hindi ang pinakamalakas. Sinabi pa ni Mr. Kim kay Hunter Back na S-rank hunters lang ang pinakamalakas. At si Sung Jinwoo ang pinakamahina. Kahit sa E-rank dungeon lang, ay nagtatamo pa siya ng pinsala sa katawan. Kaya naman, siya talaga ang pinakamahina sa lahat. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Hunter Back na ganoon talaga kahina si Sung Jinwoo. Naririnig naman ni Sung Jinwoo ang pag-uusap nilang iyon. Napabuntong hininga na lamang siya dahil totoo naman ang lahat ng sinabing iyon ni Mr. Kim. Bibili sana si Sung Jinwoo ng kape, pero ang sabi ng tindero ng food cart ay naubusan na sila ng panindang kape. Hindi na lang siya nakakibo, nakagawian na kasi niya ang magkape bago mag-raid sa dungeon. Kaya hindi na maganda ang pakiramdam niya ngayon dahil hindi siya nakapagkape. Humingi na lang ng pasensya ang tindero ng food cart. Nagulat naman si Sung Jinwoo nang may pasigaw na tumawag sa kanyang pangalan. Iyon ay si Miss Ju Hee.
Sinabihan siya nito ng, nasaktan ka na naman. Tinanong naman ni Sung Jinwoo si Miss Ju-hee, na sasama din pala ito sa raid dungeon. Sumang-ayon naman doon si Miss Ju-hee, pero para sa kanya ay hindi yun ang problema. Nag-aalalang tanong niya kay Sung Jinwoo kung nasaktan na naman ba ito. Nagtamo na naman kasi ng pinsala si Sung Jinwoo sa huli nitong raid sa dungeon, kaya may mga benda pa ito sa mukha. Tinanong pa ni Miss Ju-hee kung nagpunta na ba ito sa ospital. Sumagot si Sung Jinwoo ng, oo, at ikinwento niya dito ang talagang nangyari sa kanya sa dungeon. Yung mga nakasama niya sa raid dungeon ay matataas ang rank, kaya hindi na sila nagsama pa ng healer. Nagalit naman si Miss Ju-hee sa inugaling iyon ng mga nakasama ni Sung Jinwoo. Sinabi sa kanya ni Sung Jinwoo na, ayos lang iyon. Kasalanan niya naman daw kasi, dahil mahina siya. At alam naman iyon ni Miss Ju-hee. Hindi naman nakakibo si Miss Ju-hee sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Inihinto na ni Sung Jinwoo ang pag-uusap nilang iyon, nang makita niyang naghahanda na ang lahat sa pagpasok sa dungeon. Niyaya na niya si Miss Ju-hee na maghanda na din para sa pagpasok doon. Sumang-ayon naman dito si Miss Ju-hee at sumunod na sa pag-alis ni Sung Jinwoo. Nang makalapit na ang lahat ng hunter sa lobby ng dungeon, ay inagaw ng isang hunter na may katandaan na ang edad, ang atensyon ng lahat ng mga hunter na naandoon. Iyon ay si Mr. Song Chi-yul. Sinabi niya sa lahat na gusto niyang siya ang mamuno ngayon sa pag-raid sa Portal Dungeon. At hinihingi niya ang pagsang-ayon ng lahat ng naandoon. Sinabi naman ni Mr. Kim na si Mr. Song Chi-yul ang may pinakamataas ang rank sa lahat ng mga naandoon. Kaya sa palagay niya ay wala naman magiging problema. Sumang-ayon naman doon si Hunter Back. Minsan na din kasi niyang nasaksihan ang mga abilidad na mayroon si Mr. Song Chi-yul. Sumang-ayon din doon ang isang hunter. Ganoon din ang isa pang hunter, at sumang-ayon din ang isa pa. Nang makumpirma na ni Mr. Song Chi-yul na sumang-ayon naman ang lahat sa kanya, ay niyaya na niya ang lahat na pumasok na sa raid dungeon. Sumasang-ayon naman ulit ang lahat, at sabay-sabay na silang pumasok. Tinawag naman ni Mr. Kim si Sung Jinwoo, at sinabihan siya nitong sa likod lang siya. At subukang huwag magtamo ng pinsala. Sumang-ayon na lang dito si Sung Jinwoo, at ngumiti na lamang siya. Niyaya naman siya ni Miss Ju-hee na pumasok na din sila. Sumunod naman dito si Sung Jinwoo at sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At tuluyan na silang pumasok sa Portal Dungeon. Nakatayo sa labas ng Portal Dungeon, ang mga tindero ng food court habang pinapanood nila ang mga hunter na pumapasok sa dungeon. Nang hindi na nila matanaw ang mga iyon sa portal, ay nagpasya na silang magsialis na rin doon. Nakatayong nakatitig naman ang isang tindero ng food court sa portal, na parabang may malalim na iniisip. Napansin tuloy siya ng kasama niya doon, at tinanong siya kung ano ba ang iniisip niya. Sinabi naman niyang medyo nakokonsensya daw siya dahil hindi niya napagbilhan ng kahit isang baso lang ng kape si Hunter Sung Jinwoo. Tiniyak naman ng kasama nito sa kanya na kung yung mahinang hunter daw ba ang tinutukoy niya. At kung anong rank ba ang dungeon na pinasok nila ngayon. Sumagot naman ang kasama niya na D-rank dungeon. Yun ang sabi nila. At ayon pa sa kanya, hindi pa niya nakita si Hunter Sung Jinwoo na hindi napinsala sa buong buhay niya sa Hunters Organization. Nagpasya na lang sila na umalis na doon. At wag nang isipin pa ang mga mangyayari sa mga hunter na pumasok sa D-rank dungeon. Sa loob ng dungeon, ay kinausap ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo kung bakit pinipilit niya pang magtrabaho bilang isang hunter. Masyado kasing mapanganib ang makipaglaban. Humingi lang ng pasensya si Sung Jinwoo. Nagtamo na naman kasi siya ng pinsala sa gilid ng kanyang hita. Habang ginagamot siya ni Miss Ju-hee, ay sinabi pa niya sa kanya na hindi niya yun sinabi para lang sa pagpapasensya. Sinabi niya iyon dahil nag-aalala lang siya kay Sung Jinwoo. Ang kakayahan na mayroon si Miss Ju-hee ay ang makapagpagaling. Siya ay isang B-rank healer. Siya ang nagpapagaling kay Sung Jinwoo sa tuwing nagtatamo ito ng mga pinsala sa pakikipaglaban sa loob ng dungeon. Habang ginagamot ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo, ay napatingin naman ito sa iba nilang mga kasama. Si Mr. Song Chi-yul ay gumagamit ng mahikang apoy sa pakikipaglaban. Ang kakayahan niya isang mage. Si Mr. Kim naman ay magaling din makipaglaban gamit ang isang espada. Halos malapit na sa katapusan ang ginagawa nilang pag-raid sa dungeon. Naubos na kasi ng iba pa nilang kasama ang mga halimaw na naandoon. Tahimik namang nakatitig si Sung Jinwoo kay Miss Ju-hee at pagkatapos ay lumingon siya sa mga kasama nila. Nag-uusap naman ang mga kasama nila tungkol sa mga nagawa nilang pakikipaglaban. Nagtataka naman si Sung Jinwoo dahil nakikita niya ang mga abilidad ng bawat isa sa mga kasama niya doon. Napukaw naman ang atensyon niya kay Miss Ju-hee nang tawagin siya at tanungin ito kung may dahilan ba siya para huwag huminto sa pagiging hunter.
Patawang sumagot naman si Sung Jinwoo na, libangan lang niya ang pagiging isang hunter. Kung hindi niya iyon gagawin, ay mamamatay siya sa pagkabagot. Hindi naman naniwala dito si Miss Joo-hee. 2 beses na kasing nabingit sa kamatayan ng buhay ni Sung Jinwoo. Nagalit naman ito kay Sung Jinwoo, at sinigawan niya ito na huwag siyang tumawa. At baka bumuka ang kanyang mga sugat. Kinolekta naman ng lahat ng hunter, ang magical core na nasa loob ng katawan ng mga napatay nilang mga halimaw. Iyon kasi ang isang bagay, na binabayaran sa kanila ng Hunters Association. Isang malaking bagay na ang makakuha ng magical core sa isang C-rank monster. At dahil E-rank hunter lang si Sung Jinwoo, imposible para sa kanya, ang makakuha ng mga yaon. Sa loob-loob naman ni Sung Jinwoo, matapos niyang makipaglaban at magtamo ng mga pinsala ay nakakuha lang siya ng iisang piraso lang na E-rank magical core. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para dito, ay hindi iyon sasapat. Para kay Sung Jinwoo, ay mahirap talaga kumita ng pera sa ganoong paraan. Inagaw naman ng isang hunter, ang atensyon ng lahat ng mga kasama niya nang sumigaw ito. Mayroon kasi siyang nakitang isang lagusan. Kakaiba ito kumpara sa una nilang pinasukan. Kung yung unang lagusan ay mayroong magical light na kulay asul, ito naman ay walang kahit na anong ilaw o magical light. Parang isa lang normal na kuweba, at napakadilim sa loob niyaon. Lumapit naman ang lahat para makita iyon. Ayon kay Mr. Song Chi-yul, isa iyong double lair. Totoo pala talaga na may ganoon sa loob ng isang dungeon. Hindi pala ito isang sabi-sabi lang. Gumawa si Mr. Song Chi-yul ng isang mahikang apoy, at inihagis niya iyon sa loob ng lagusan. Wala silang ibang nakita, at sa palagay nila ay mahaba ang lagusang iyon. Ipapaliwanag ni Mr. Song Chi-yul kung ano ang dapat nilang gagawin ngayon. Hindi magsasara ang lagusang pinasukan nila kanina, kung buhay pa ang boss monster sa loob. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ang portal dungeon, siguradong ang boss monster ay nasa loob ng lagusang iyon. Sa mga sandaling iyon, dapat ay tumawag na sila sa Hunters Organization. At maghintay kung anong utos mula doon, ang gagawin nila. Masyado kasing delikado ang makipaglaban sa isang boss monster. Ayon pa kay Mr. Song Chi-yul, kung magpapadala pa ang Hunters Association ng iba pang mga hunter, ay magiging kaunti na lang ang makukuha nilang pakinabang. Kaya hiniling nito sa kanila na, pasukin at paslangin na nila ang boss monster na naandoon. At dahil mapanganib iyon, hindi sang-ayon ang iba sa kanila. Sabi pa ni Mr. Song Chi-yul, 17 naman sila. Siguro naman ay kakayanin na nilang paslangin ang isang boss monster. Dahil hindi sang-ayon ang iba, ay kailangan nilang magbotohan. At walang anumang reklamo, kung ano ang magiging kalalabasan. Sina Mr. Kim at Hunter Back ay bumoto para lumaban. May iba naman na bumoto para umatras na lang at kasama doon si Miss Joo-hee. Ang boto ngayon ay 8:8 na. Isang boto na lang ang kailangan para sa magiging resulta. At iyon ay nakasalalay sa magiging boto ni Sung Jinwoo. Inisip ng mabuti ni Sung Jinwoo kung anong boto ang dapat niyang gawin. Nangangailangan kasi siya ng pera. Papasok na sa kolehiyo ang kanyang kapatid na babae, at nasa ospital naman ang kanyang ina na may karamdaman. Nakapagdesisyon na siya na bumoto upang lumaban pa. Gagawin niya iyon ng isang beses pa, para sa kanyang pamilya. Nagtataka silang lahat, may 40 minuto na kasi ang lumipas, ay hindi pa rin nila nararating ang hangganan ng lagusang iyon. Nag-aalala naman ang iba. Pag napas lang na kasi nila ang boss monster, ay magsasara ang portal dungeon sa loob lang ng 20 minuto. Pag nagkagayon, hindi sapat ang oras na iyon para sila ay makalabas. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng lagusang iyon, ay humingi ulit ng pasensya si Sung Jinwoo kay Miss Joo-hee. Dahil siya ang dahilan kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon. Sinabi naman dito ni Miss Joo-hee na, ayos lang siya. Kaya wag siyang mag-alala. Subalit para kay Miss Joo-hee, ay hindi iyon maganda. Nasisiraan na ba ng bait si Sung Jinwoo? Kung gusto na niya magpakamatay, ay saksakin na lang niya ang kanyang puso. Huwag na niyang idamay ang mga braso niya at mga paa, dahil siya ang nagpapagaling ng mga iyon. Galit na sinabi ni Miss Joo-hee. Ano ba ang pumasok sa ulo ni Sung Jinwoo, para gawin niya ang mga bagay na iyon? Para naman kay Sung Jinwoo, nabubuhay pa siya hanggang ngayon. Dahil lagi siyang ginagamot ni Miss Joo-hee, na isang B-rank healer. At hindi pa niya nasusuklian ang kabutihang loob na iyon ni Miss Joo-hee sa kanya. Malungkot ang mukha ni Sung Jinwoo, na humihingi ulit ng pasensya. Sinigawan na siya ni Miss Joo-hee, dahil humihingi na naman kasi ulit ito ng pasensya. Nagbuntong hininga na lamang si Miss Joo-hee. At sinabi niya dito na imbes na humingi siya ng pasensya, bakit hindi na lang siya yayain ito na kumain sa labas. Natigilan naman si Sung Jinwoo, sa sinabing iyon ni Miss Joo-hee.
Namula at wala na lang masabi si Sung Jinwoo dahil medyo nahiya na ito sa kanya. At habang nag-uusap pa si Miss Joo-hee at Sung Jinwoo, ay nagsalita naman si Mr. Song Chi-yul. Na narating na daw nila ang silid ng Boss Monster. Kakaiba ang pintuan ng silid na iyon, at parang may kakaiba doon. Kadalasan kasi sa dungeon, ay butas lang na kuweba, ang binabahayan ng mga halimaw at ng Boss Monster. Iyon kasi ay parang pintuan ng isang palasyo. At bakit may ganoong klase ng pintuan sa loob ng dungeon? Nagsalita naman si Mr. Kim, na mukhang mapanganib sa loob ng silid na iyon. Sumang-ayon naman si Hunter back sa sinabing iyon ni Mr. Kim. Ang ibang mga hunter naman, ay nagdadalawang isip na kung tutuloy pa ba sila o hindi. Ramdam din kasi nila ang panganib na naghihintay sa kanila doon. Nagsabi naman si Mr. Song Chi-yul na, babalik pa ba sila, gayong nakarating na sila doon. Maingat na binuksan ni Mr. Song Chi-yul ang pintuan. At siya na ang mauunang pumasok doon, at kung sino naman ang ayaw ay malaya ng makakaalis. Papasok pa rin siya kahit siya na lang ang mag-isang matira. Nagkatinginan naman ang mga hunter at nag-isip. Sinabi ng isang hunter na si Mr. Song Chi-yul ay may kamangha-manghang abilidad, at napakagaling ng kanyang estilo sa opensa kumpara sa ibang mga C-rank hunter. Kung hindi kasi iyon gagawin ni Mr. Song Chi-yul, ay hindi siya basta-basta makakasali sa malalakas na giyom. Dagdag pa ng isang hunter. Minabuti na lang nila na sumunod na lang kay Mr. Song Chi-yul, para matapos na ito. Madali lang nabuksan ni Mr. Song Chi-yul, ang pintuan kaysa sa inaakala niya. Tuluyan na ngang nabuksan ang pintuan, at nagsipasok na ang lahat. Namangha naman ang lahat, nang isa-isang nagsindihan ang mga ilaw na sulok, na nakapalibot sa bawat sulok ng silid na iyon. Kakaiba din ang sumanding apoy sa bawat sulong na andoon. Ito kasi ay kulay bughaw na apoy. Tumambad sa kanila ang isang malawak at bilog na bulwagan. At sa bawat gilid ng silid na iyon, ay may mga nakatayong malalaking estatwa ng mga mandirigma. At sa kabilang gilid naman ay may isang malaking trono ang naandoon. May estatwa din doon na nakaupo. Hindi yun mukhang mandirigma, pero iyon ang mas pinakamalaki sa lahat ng estatwang naandoon. Mukha itong isang hari, na may nakapatong na korona sa ulo nito. Kung titignan sa malayo ang kabuuan ng silid na iyon, ay para itong isang hukuman, sa harap ng isang makapangyarihang Panginoon. Nagmasid-masid naman ang mga hunter, sa buong paligid ng silid na iyon. Mukhang matagal na panahon na naandoon ang silid na iyon. Nilulumot na kasi ang mga estatwa, at ang mga bagay na kanilang makita sa loob ng silid na iyon. Namangha naman si Sung Jinwoo, sa mga estatwang nakikita niya sa kanyang paligid. Kakaiba kasi ang mga iyon. Iba-iba ang kanilang mga hawak. Ang iba ay sandata, at ang iba naman ay mga instrumentong musika. Magandang ang pagmasdan ng mga estatwa, pero nakakatakot pa rin dahil sa dami nila. Nagsalita ang isang hunter na para bang may kung sinong nagmamasid sa kanila. Sinabihan naman ito ng isang hunter na huwag mag-isip ng mga ganoong bagay. Namangha naman ang isang hunter, sa isang pinakamalaking estatwang naandoon. At sinabi pa nito na, hindi daw ba iyon ang boss? Sumagot naman ang isang hunter na, malabo iyong mangyari. Dahil isa lang iyong estatwa. Sabi naman ni Sung Jinwoo na, iyon lang ang nag-iisang pinakamalaki sa lahat ng estatwa. Sa pagmamasid ng mga hunter sa paligid, ay wala naman silang makita kahit na isang halimaw na naandoon. Sa gitna ng silid na iyon, ay may nasalat si Mr. Song Chi-yul sa kanyang tinatapakan. Nagtaka naman si Mr. Song Chi-yul, iyon ba ay isang magic sail? Nag-iisip si Mr. Song Chi-yul kung ano ba talaga ang bagay na iyon na kanyang natapakan, nang tawagin siya ng isang hunter. Mayroon kasi silang nakita na mga nakasulat doon, at kailangan niya itong tignan. Isa iyong malaking lapida na may mga nakasulat, at hawak-hawak iyon ng isang mukhang anghel na estatwa. Lumapit naman ang lahat ng mga hunter doon, upang tignan ang mga nakasulat sa lapidang iyon. Isa iyong simbolong salita, ayon kay Mr. Song Chi-yul. Sinimulang basahin ni Mr. Song Chi-yul ang mga nakasulat doon. Kautusan mula sa templo ng Cartenan. Una, sambahin ang Panginoon. Pangalawa, purihin ang Panginoon. Habang binabasa ni Mr. Song Chi-yul ang mga nakasulat sa lapida, ay hinawakan ni Miss Joo-hee ang manggas ng damit ni Sung Jinwoo. Takot nitong tinuro niya kay Sung Jinwoo ang malaking estatwang nakaupo sa trono. Pangatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Sinabi ni Miss Joo-hee na gumalaw ang mga mata noon, at tumingin sa kanila. Sinagot naman siya ni Sung Jinwoo, na baka nagkakamali lang siya ng nakita. Pero natigilan si Sung Jinwoo, nang maramdaman niyang parang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Sa mga hindi susunod sa kautusan, hindi na makakabalik pa ng buhay. Nang matapos na sa pagbabasa si Mr. Song Chi-yul, ay biglang sumara ng malakas ang pintuan na naandoon. Nagulat naman ang lahat na napalingon sa pintuang nagsara.
Takot namang nagsalita ang isang hunter, kung ano na ang gagawin nila ngayon. Takot at padabog namang umalis ang isang hunter, at nasagi niya ang isa pang hunter sa balikat. Sinabi pa nito na hindi na niya matitiis ang ganoong sitwasyon nila. Isang pagkakamali ang pumunta pa sila doon. Aalis na siya at wala na siyang pakialam pa sa boss monster, sa kayamanan at sa kung ano paman. At galit na itong tumungo sa pintuan para buksan. Napansin naman ni Mr. Song Chi-yul, na gumalaw ang isa sa mga estatwang nakabantay sa kabilang bahagi ng pintuan. Sinigawan niya ang hunter na tumungo sa pintuan, na lumayo siya doon at huwag siyang hahawak sa pintuang iyon. Pero, uli na para doon. Inihampas ng estatwang mandirigma, ang kanyang hawak na sandata sa ulo ng hunter na lumapit sa pintuan. Wala nang ulong bumagsak ang hunter sa lapag, at bumalik na sa dating pagkakapwesto ang estatwang mandirigmang iyon, na nakabantay sa pintuan. Gulat at takot naman, ang mga hunter na nakasaksi sa pangyayaring iyon. Takot ding nasabi ni Hunter Back, na kung lalabanan daw ba nila ang mga higanteng estatwang iyon. Tulala at gulat na gulat din si Sung Jinwoo, sa kanyang mga nasaksihan habang napayakap dito si Miss Juhee na takot na takot. Natigilan na naman ulit si Sung Jinwoo, nang maalala niya ang sinabi ni Miss Juhee kanina, na gumalaw ang mga mata ng isang estatwa na nakaupo sa trono. Takot na lumingon si Sung Jinwoo, sa estatwang nakaupo sa trono at nanlaki ang mga mata niya. Nakita kasi niya ito, na nakatingin sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Lalabanan daw ba nila ang mga estatwang iyon? Kailangan ba nilang labanan ang mga iyon? Takot na tanong ng bawat hunter na naandoon. Paano nga naman nila lalabanan, ang mga ganoong klase ng kalaban? Iniisip ni Sung Jinwoo, kung ano nga bang rank ng hunter na kamamatay lang kanina. D rank. Hindi naman siya mahina. Hindi gaya niya na isang E-rank lang. Pero bakit isang hampas lang sa kanya ay wala na agad siya? Naisip pa ni Sung Jinwoo na hindi lang D-rank ang dungeon na pinasok nila ngayon. Wala kasing halimaw sa D-rank dungeon, ang hindi kayang talunin ng isang D-rank hunter. Sinabi naman ni Mr. Song Chi-yul na, kung gumagalaw ang isang iyon, ay siguradong gumagalaw din ang iba pang mga estatwang naandoon. Pero sandali, natigilan naman si Mr. Song Chi-yul, nang maalala niya ang isang pinakamalaking estatwa na nakaupo sa tronong iyon. Gulat na sabi pa ni Mr. Song Chi-yul na, siguradong gumagalaw din ang isang iyon na pinakamalaki sa kanila. Sabay turo sa malaking estatwang nakaupo sa trono. Lumingon naman si Sung Jinwoo sa estatwang tinutukoy ni Mr. Song Chi-yul. Nanlaki ang mga mata ni Sung Jinwoo, nang tumingin sa kanya ang estatwang iyon na nanlilisik ang mga mata. Hindi iyon ang kauna-unahan, na naranasan ni Sung Jinwoo na nabingit ang buhay niya sa kamatayan. Unang raid niya sa dungeon, ay nahiwalay siya sa kanyang mga kasama. Naligaw siya at nawala, at pagkatapos ay may E-rank monster ang sumaksak sa kanyang likuran. Nang dahil doon, isang linggo siyang na-ospital. Nang hindi siya makalabas sa dungeon, ay muntikan na siyang mamatay sa gutom. Mababang rank lang ang dungeon pero lagi pa rin nasa panganib ang kanyang buhay. Yung iba ay ipinagpapalit nila ang mga nakuha nilang magical core, sa maayos at matibay na sandata. Para matalo nila ang mga halimaw, at makakuha pa ng mga kayamanan. Hindi yun kaya ni Sung Jinwoo, dahil ginagamit niya ang napagbibilhan ng core na kanyang nakukuha, sa pagpapagamot sa kanyang ina. Lagi siyang nawawalan ng sandata, dahil mumurahin lang at madaling masira ang kaya niyang bilhin. Maswerte lang siya sa raid, pag may healer silang nakakasama. Madalas din siyang pag-usapan, maliitin at tuyain ng mga kapwa niya hunter. Sinasabihan siyang, walang silbi at pabigat lang sa mga kasama niya sa raid dungeon. Yung araw ding iyon siya tinawag na, pinakamahina sa lahat. May pagkakataon ding nasira na ng tuluyan ang kanyang sapatos. Yung mga araw na lagi siya nagtatamo ng pinsala, ay lagi din niya naririnig ang panunuya sa kanya ng mga kasama niya. Hindi na lang niya iyon iniintindi. At dahil kailangang tapusin ang ganoong klaseng trabaho, ay lalo pa mabibingit sa kamatayan si Sung Jinwoo. At dahil doon kaya alam niya sa pakiramdam, ang mabingit sa kamatayan. Nang makita ni Sung Jinwoo na tumingin sa kanila ang malaking estatwang iyon na nanlilisik ang mata, ay takot naman si Miss Juhee na para bang hindi na nito alam ang gagawin. Napansin naman ni Sung Jinwoo na nagbabaga na ang mga matang iyon, na para bang may gustong kumawala doon. Naalarma naman si Sung Jinwoo at sumigaw siya sa mga kasama niya na yumuko silang lahat. Nagtaka naman sila Mr. Kim at ang iba pang mga hunter, sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Nagulat naman silang lahat nang biglang, may lumabas na nagbabagang liwanag sa mga mata ng estatwang nakaupo sa tronong iyon. Yumuko si Sung Jinwoo kasama si Miss Juhee upang hindi sila tamaan ng nagbabagang liwanag na iyon, na lumabas sa mata ng estatwa. Sa lakas ng atakeng iyon, ay nawasak ang sahig sa lapag. At pagkatapos ng pag-ataking iyon, ay nagkumustahan ang lahat kung may nasaktan ba.
Napasigaw naman ang isang hunter nang may tumambad sa harapan niya na isang putol na kamay. Sa laki ng pag-ataking iyon, ay hindi lang isa ang kaya noong paslangin. Kung hindi dahil sa babalang iyon ni Sung Jinwoo, ay siguradong ubos silang lahat doon. Bumangon naman sa pagkakayuko si Sung Jinwoo, at tinatawag nito si Miss Ju-hee. Nawalan kasi ito ng malay. Bigla namang sumigaw si Mr. Song Chi-yul na wag silang tatayo. Manatili lang sila sa kanilang pagkakaupo. Kung tatayo sila ay muling aatake ang higanteng estatwa. Sumang-ayon naman doon ang mga hunter. Tinawag naman ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul dahil nawala ng malay si Miss Ju-hee. Sabi naman ni Mr. Song Chi-yul, ganoon daw talaga si Miss Ju-hee. Hindi nito kaya pigilan ang kanyang takot. Kaya yung mga madadaling raid dungeon lang ang ginagawa nito kahit isa siyang B-rank healer. Pero ang gaya nito, hindi ito isang madali lang. Yung mga hindi agad nakailag, sila yung mga tinamaan at namatay. At ang natira na lang, ay yung mga nakarinig sa babala ni Sung Jinwoo at umaksyon agad. Nagtanong naman si Mr. Song Chi-yul kay Sung Jinwoo kung paano niya nalaman na mangyayari ang mga ganoon. Naghinala kasi si Mr. Song Chi-yul na nakakakita si Sung Jinwoo ng mangyayari sa hinaharap. Tumanggi naman doon si Sung Jinwoo. Sinabi lang niya na kaya niya iyon nalaman, ay dahil sa naramdaman lang niya ang panganib. Nagulat naman si Sung Jinwoo nang makita niya na wala na ang kaliwang braso ni Mr. Song Chi-yul. Sinabi naman ni Mr. Song Chi-yul na ayos lang siya. Tulungan na lang siya na pahintuin ang pagdurugo ng naputol niyang braso. Lumapit naman dito si Sung Jinwoo at tinalian niya at binendahan ang naputol na braso ni Mr. Song Chi-yul. Habang tinutulungan ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul, ay tinanong niya si Sung Jinwoo na kung para sa kanya, anong rank ang dungeon na kinalalagyan nila ngayon. Sumagot naman si Sung Jinwoo na hindi niya alam. Hindi pa siya nakaranas na mag-raid sa dungeon na mas mataas pa sa D-rank. Sabi naman ni Mr. Song Chi-yul na naranasan na niya mag-raid sa dungeon na B-rank. Isang beses o dalawa na, at masasabi niyang ang lugar na kinalalagyan nila ngayon ay mas mataas pa sa B-rank dungeon. At sa nakita nilang kayang gawin ng mga estatwang iyon, ay hindi yun kayang gawin ng isa lamang na halimaw. Sa palagay ni Mr. Song Chi-yul, ito ay isang A-rank, hindi. Isa itong S-rank dungeon. Sa ngayon mayroon ditong kautusan sa templo ng Kartinon. Una, sambahin ang Panginoon. Pangalawa, purihin ang Panginoon. Pangatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Sa sino mang hindi susunod sa kautusan, ay hindi na makakabalik ng buhay. Sinabi ni Sung Jinwoo kay Mr. Song Chi-yul na, sa palagay niya, ang tinutukoy na Panginoon ay walang iba kundi yung pinakamalaking estatwa. At tumingin sila sa estatwang nakaupo sa kanyang trono. Nasabi pa ni Mr. Song Chi-yul na, ang pagpaslang sa kanilang lahat ay kinakailangan ng marami pang oras. Portal, iyon ang lagusan na kumukonekta sa ating daigdig papunta sa ibang mundo. 10 taon na ang nakakalipas. Simula nang lumitaw ang mga portal, ay nakaranas ang buong mundo ng kakaibang mga pangyayari. Halimbawa na dito ay ang paglabas ng mga hunter. Nagising ang kanilang kakaibang kakayahan, kaya sila naging hunter. Pero kahit naging hunter na sila, ang kanilang antas at kakayahan ay hanggang doon na lang. Kung hanggang saan ang lakas ng kanilang kakayahan, ay hindi na ito nadadagdagan. Ganoon din si Sung Jinwoo. Siya ay naging hunter pero, ang kanyang kakayahan ay hanggang E-rank lang. Oo nga at mas malakas siya kaysa sa normal na tao. Pero kung ikukumpara siya sa ibang mga ranker, napakalayo ng diferensya. Ang mga nagkaroon lang ng kakaibang kakayahan, ang kayang pumasok sa lagusan, at makipaglaban sa mga halimaw na naandoon. Lumipas ang panahon, at ginawa na nila itong propesyon sa kanilang buhay. At tinawag silang hunters. Minsan, sa loob ng dungeon ay nagiging masyadong mapanganib. Yung wala ka ng magagawa at pag-asa para makaligtas, kapag nakasumpong ka ng malalakas at mabalasik na mga halimaw. Tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul kung magiging maayos lang ba siya. Gayong patuloy pa rin sa pagdurugo ang kanyang naputol na braso. Sumagot naman ito na wala na silang magagawa pa doon. 3 lang kasi ang isinama niyang healer dahil akala niya ay magiging madali lang ang dungeon na pinasok nila. Ang isang healer ay tinamaan ng pag-atake kanina, ni ang labi noon ay walang natira. Ang isa naman ay sobrang na-trauma, kaya hindi na makausap ng maayos hanggang ngayon. Kahit ang B-rank healer na gaya ni Miss Ju-hee ay hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon, ay talagang nakakabigla. Kaya ngayon ay mahihirapan sila, gayong wala silang matatanggap na suporta ng mga healer. Kaya sa palagay ni Mr. Song Chi-yul, ay mas mabuting huwag muna silang gagalaw, sa kanilang kinalalagyan para hindi sila atakihin ng higanteng estatwa. Sabi pa ni Mr. Song Chi-yul na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, susubukan nilang tumakbo palabas ng silid na iyon. Pero hindi iyon magiging madali.
Nagsisisi naman ang ibang mga hunter na pumasok sila sa ganoong sitwasyon. Akala kasi nila nung una ay isang D-rank dungeon lang ang pinasok nilang iyon. Gaya ng sinabi ni Mr. Song Chi-yul, na kapag gumalaw sila ay siguradong aatakihin sila ng higanteng estatwang iyon. At kung makalagpas naman sila sa higanteng estatwang iyon, ay kailangan pa rin nilang harapin ang mga estatwang nagbabantay sa pintuan. Siguradong hindi sila basta-basta paaalisin sa silid na iyon ng mga estatwang nakabantay doon. Nagulat naman si Sung Jinwoo nang biglang tumayo at bumuwelo ang isang hunter upang tumakas sa kinaroroonan nilang iyon. Sinabi ng hunter na iyon na ayaw niyang mamatay sa ganoong sitwasyon. Nakasali na kasi siya sa malakas na giyog, kaya hindi siya dapat mamatay doon. Inipon niya ang kanyang lakas at kakayahan, at iyon ang gagamitin niya sa kanyang pagtakas. Pinigilan siya ni Mr. Song Chi-yul pero hindi ito nakinig. Sinabi pa ng hunter na iyon na magagawa niyang makatakas doon. Kahit ano pa ang mangyari, may tiwala siya sa kanyang bilis at kakayahan. Inipon naman ng hunter na iyon ang kanyang lakas at kakayahan sa kanyang hita at mga binti. At sinabi pa niya na kaya niya agad makapunta sa pintuan ng saglitan lang. Sumugod ito ng buong lakas na halos madurog na ang sahig na kaninang tinatapakan ng kanyang mga paa. Mabilis nga ang pagsugod niyang iyon sa pintuan. Nang malapit na siya sa pintuan, akala niya ay magagawa na niya ang gusto niyang mangyari. Nagbagal naman ang mga mata ng higanteng estatwang iyon, at direktang pinatamaan ang hunter na sinusubukang tumakas. Tinamaan iyon, at 2 putol na mga paa na lang niya ang natira. Napasigaw naman ang isang hunter sa sobrang takot. Napapikit at umiling na lang ang ibang hunter sa nangyari. Napamura na lang si Sung Jinwoo at napakuyom na lang siya ng kanyang kamay sa nangyari sa isang hunter. Sa galit niya ay sinabi niyang basta na lang ba silang papatayin ng mga iyon, kapag ginusto lang ba nila. Hindi makapaniwala si Mr. Song Chi-yul sa mga nangyari, para lamang itong pumatay ng langaw. Hindi may pinta ang mukha ni Mr. Song Chi-yul na parang nawawala na ng pag-asa na makakaalis pa sila doon. Tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul na, kaya silang ubusin ang mga iyon sa isang saglit lang, pero bakit hindi pa nila iyon ginagawa? Hindi din alam ni Mr. Song Chi-yul kung bakit nga ba ganoon ang nangyayari. Nagtataka talaga si Sung Jinwoo kung bakit nga ba hindi pa sila pinapatay ng mga iyon. Kahit pa na kaya silang ubusin ng mga iyon sa isang saglit lang. Iba ang mga iyon sa mga halimaw na papatay ng isang hunter, kapag ito ay nakatalikod o hindi sila nakikita. At yung estatwang nagbabantay sa pintuan, aatake lang iyon sa sinumang lalapit doon. Yung higanteng estatwa naman, aatake lang iyon ng nagbabagang liwanag, kapag ikaw ay gumalaw. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na may pagkakasunod-sunod ang pag-atake nilang iyon. Natigilan naman si Sung Jinwoo, nang maisip niya ang pagkakasunod-sunod. Tama, iyon nga, ang patakaran sa silid na iyon. At tumingin mabuti si Sung Jinwoo sa mga kautusang nakasulat doon. Ang kautusan ng Cartinon. Tama, iyon na nga. Bigla namang tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul kung ano ang unang kautusan. Nagulat naman dito si Mr. Song Chi-yul, sinabi na lang nito na ang una ay ang sambahin ang Panginoon. Sumama ang pagtingin ni Sung Jinwoo sa higanteng estatwa, na may pagtutol sa kanyang isipan na isang Panginoon ang higanteng estatwang iyon na nasa kanyang harapan. Sinabi naman ni Sung Jinwoo kay Mr. Song Chi-yul na iyon ang patakaran sa dungeon na kanilang kinaroroonan. Tumayo si Sung Jinwoo at nagulat naman si Mr. Song sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo. Mayroong gustong matiyak si Sung Jinwoo kaya niya sinubukang tumayo. Sinabihan siya ni Mr. Song na nasisiraan na ba siya ng bait. Natigilan naman si Mr. Song nang makita niya sa mga mata ni Sung Jinwoo na seryoso ito sa kanyang ginagawa. Iyon kasi ang mga mata ng isang taong hindi takot mamatay. Tumayo at humarap si Sung Jinwoo sa higanteng estatwang iyon. At sinabi ni Sung Jinwoo na hindi iyon aatake sa mga hindi gagalaw. Sa pagtayo ni Sung Jinwoo, ay nagbagal naman ang mga mata ng higanteng estatwang iyon. Nang aatake na sana ang estatwang iyon, ay bigla namang yumuko si Sung Jinwoo. Kuminto naman sa pag-atake ang higanteng estatwang iyon. Kinabahan naman si Sung Jinwoo sa kanyang ginawa, pero baka sa kanyang mga mata, ang katiyakan sa gusto niyang malaman. Ngayon alam na ni Sung Jinwoo ang kahulugan ng unang kautusan. Sinigawan niya ang kanyang mga kasama na yumuko silang lahat sa harapan ng estatwa. Nagalit naman doon sila Mr. Kim at Hunter Back. Ano daw ba pinagsasabi niya? Nawawala na daw ba siya sa kanyang katinuan? Tinanong naman siya ni Mr. Song na kung mayroon ba siyang mga nalaman. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na aatake lang ang higanteng estatwang iyon kapag kumilos ka ng mabilis at nakatayo. At hindi yun aatake kapag ikaw ay nakaluhod at nakayuko. Sambahin ang Panginoon, na ang ibig sabihin ay literal na yumuko at pagkatapos ay sambahin siya.
Kaya kailangan ay nakayuko sa kanya. Para kay Mr. Song, ay ang gawin ng ganoong bagay ay napakabigat sa kalooban. Sabi naman ni Sung Jinwoo, sa ngayon ay gawin muna ang ganoong bagay. Wala naman ibang pagpipilian si Mr. Song, kundi gawin ang ganoon bagay sa ngayon. Yumuko naman ang lahat ng hunter sa higanteng estatwang iyon. Habang nakayuko ang lahat, ay nag-iisip ang ibang mga hunter. Makakaalis na ba sila? Mabubuhay pa daw ba sila? Kung gagawin nila ang ganoong pagyuko, kahit takot na takot pa si Miss Ju-hee, ay pinilit pa rin itong yumuko. Nakatitig naman sa kanila ang higanteng estatwang iyon. Habang nakayuko pa rin ang lahat, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng higanteng estatwang iyon. Ngumiti ito na parang nasisiyahan sa kanyang nakikita. Pero kakaiba ang pagniting iyon ng higanteng estatwa. Nakakatakot. Ang pagniting iyon ay parang isang ngiti ng isang demonyo. Nakita ng mga hunter ang nagbagong ekspresyon sa mukha ng higanteng estatwang iyon. Nagulat at natakot ang mga hunter sa ipinakitang hitsura ng estatwang iyon sa kanila. Ilan na ba ang mga namatay sa kanila? Ilan pa bang buhay ang natitira sa kanila? Gaano pa ba katagal? Gaano pa ba sila katagal nakayuko sa estatwang iyon? Inangat naman ni Hunter Back ang kanyang ulo para subukan kung aatake pa ba ang higanteng estatwa. Pinigilan naman ito ni Mr. Kim. Hindi daw ba nito naisip na baka may iba pang gawin ang estatwang iyon? Akala daw ba niya ay magiging maayos na ang lahat pagkatapos nilang lumuhod sa estatwa kanina? Binalaan pa siya ni Mr. Kim na kung tatayo siya ng ganoon ay baka. Kuminto naman sa pagsasalita si Mr. Kim nang makita niyang wala namang masamang nangyari kay Hunter Back. At masaya pa ito nang sabihin nito na hindi na umaatake ang higanteng estatwa. Nagsalita naman ang isang hunter na totoo nga at walang ibang ginagawa ang estatwa. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga hunter sa pangyayaring iyon. Ligtas na sila, makakaalis na daw sila, masayang sinabi ng mga hunter. Nagulat namang napaisip si Sung Jinwoo na hindi pa tapos ang lahat. Bigla namang yumunig ang paligid, at nagulat silang lahat. Gumalaw ang higanteng estatwa at tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Nagsimula itong humakbang. Sa laki ng estatwang iyon, ay halos lumubog ang paa nito sa sahig. Gulat at nahihintukutan naman ang mga hunter sa nangyayari. Akala kasi nila ay tapos na at ligtas na silang lahat. Hindi na nila alam kung paano pa nila haharapin ang kalaban nilang iyon. Nagmamadaling tinanong naman ni Mr. Song si Sung Jinwoo na kung mayroon pa ba siyang naisip na paraan. Hindi pa masabi ni Sung Jinwoo kung ano pa ang paraan na dapat nilang gawin. Nakangiti pa rin ang estatwang iyon habang tinitignan silang lahat. Nagsimula ulit humakbang ang estatwa. Bawat hakbang na gagawin ng estatwang iyon ay gumagawa iyon ng pagyanig sa kabuuan ng silid. Sa lakas ng pagyanig na iyon, ay halos mawala sa balanse ng pagkakatayo ang mga hunter. Sumigaw naman si Sung Jinwoo na, sa dungeon na ito, ay mayroon pang kautusan. Ang una ay sambahin ang Panginoon, ang sunod ay, purihin ang Panginoon. Siguradong iyon lang ang pwedeng maging paraan. Nag-isip naman ang mga hunter, kung paanong pagpupuri ang kanilang gagawin. Nagpresenta naman ang isang hunter, na kung sa pagpupuri iyon, ay siya na daw ang gagawa. Isa daw siyang mang-aawit sa kanilang church. At kung sa pag-awit at pagpupuri iyon, magagawa niya iyon. Matapang na humarap ang hunter na iyon sa papalapit na higanteng estatwa. Pumikit ito at humawak sa kanyang kwintas na krus, at nagbanggit ng mga salitang panalangin. Natakot naman ang mga hunter dahil sa palagay nila ay hindi iyon gumagana. Nakalapit na ang higanteng estatwa sa hunter na nagdadasal. Humakbang pa ito papunta sa hunter at magsisimula na nitong apakan. Nanlaki ang mga mata ng mga hunter nang tinapakan na nito ang hunter na nagdarasal kanina. Ang pagpupuri kasing ginagawa ng hunter na iyon ay hindi para sa Panginoong nasa harapan nila ngayon. Patay at napisak ang hunter na kanina lamang ay nagdarasal. Nagsigawan naman ang lahat ng hunter sa takot sa kanilang nasaksihan. Ang iba naman ay nagsitakbuhan na dahil humakbang pa ulit ang higanteng estatwa para tapakan naman ang iba. Natalisod ang isang hunter at humingi ito ng tulong. Nang walang tumulong sa kanya, ay napahagulgol na lang ito sa pag-iyak, at siya ang sunod na tinapakan ng higanteng estatwa. Sinabi naman ni Mr. Song na mas delikado kung sama-sama sila. Maghiwa-hiwalay muna sila sa ngayon. Sumang-ayon naman dito si Sung Jinwoo habang akay-akay niya si Miss Ju-hee. Pero sa kalagayan ngayon ni Miss Ju-hee, ay hindi niya ito pwedeng iwan mag-isa. Habang tumatakbo naman si Hunter Back, ay naalala niya ang kanyang asawa na nagdadalang tao. Sinabi kasi sa kanya ng asawa niya na, bakit hindi pa siya huminto sa pagiging hunter, at maghanap na lang ng ligtas na trabaho. Magiging dalawa na kasi ang magiging anak nila. Tumanggi naman doon si Hunter Back. Ano daw ba ang sinasabi ng kanyang asawa? Kikita pa daw siya ng marami pang pera para sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
Napaiyak si Hunter Back habang sinasabi niya na hindi siya pwedeng mamatay doon. Kung kailan handa na siya sa pagkakaroon ng pangalawang anak, ay saka pa nangyayari ang ganoon. Pumunta si Hunter Back sa may gilid kung saan nakatayo ang mga estatwang mandirigma. Tinawag niya ang kanyang mga kasama, at sinabi niya na doon sila pumunta at baka maging ligtas sila doon. Gulat namang sinigawan ni Mr. Kim si Hunter Back na ilagan niya ang atakeng iyon mula sa likuran niya. Pero huli na, tinaga ng estatwang mandirigma na may hawak na espada, si Hunter Back sa gitna at nahati sa dalawa ang kanyang katawan. Pinagpapaslang din ng mga bantay na estatwang mandirigma ang ibang mga hunter. Tinuog ng sibat ang isang hunter. Hinati naman ang katawan ng isa pang hunter gamit ang espada. Naputulan naman ng braso ang isa. Isip ng isip si Sung Jinwoo kung paanong pagpupuri ba ang gusto ng higanteng estatwang iyon. Paano nga naman daw nila pupurihin ang Diyos na kagaya noon? Isa iyong demonyo. Inisip pa ni Sung Jinwoo na sa likod nila ay may mga nakatayong estatwang bantay. Sa harap naman nila ay ang higanteng estatwa. Inaatake sila kapag napapalapit sila doon. Gamit ang palakol, sibat, ng espada, ng maso, ng flail, ng pana at ng instrumento. Hindi sila pwedeng lumapit. Hindi rin sila pwedeng hindi tumakbo. Ano na lang ang dapat nilang gawin? Nagtaka naman si Sung Jinwoo. Dahil hindi nga pala gamit pang atake ang mga instrumento. Inisip pa ni Sung Jinwoo na aatake ang mga estatwang bantay pag may lumapit dito. Pag nangyari naman iyon, kikilos lang ang mga iyon kung paano ginagamit ang mga bagay na hawak nila. Kung instrumento naman ang hawak ng estatwa, kikilos din sila ayon sa kung paano gamitin ang hawak nila. Nabuo na ang conclusion sa isip ni Sung Jinwoo. Pasigaw na sinabi ni Sung Jinwoo sa kanyang mga kasama na tumakbo sila sa mga estatwa na may hawak na instrumento. Nilinaw naman iyon ng isang hunter. Ganoon naman ang ginawa ni Mr. Song. Lumapit siya sa estatwa na may hawak na malaking trompeta, at nagulat si Mr. Song nang bigla itong nagsimulang tumugtog. Sinabi naman ni Mr. Song sa iba na ang mga estatwa na may hawak na instrumento ay hindi aatake. Humanap pa sila ng estatwa na may hawak na instrumento. Ganoon nga ang ginawa ni Mr. Kim. Nagpunta siya sa estatwa na may hawak na violin, at nagsimula na din itong tumugtog. Napaupo naman si Mr. Kim at napayuko. Nangangatog ito sa sobrang takot. Iyon kasi ang panganib na parang hindi mo na maiiwasan ang kamatayan. Napahawak siya sa kanyang ulo at napaiyak na lang. Minura niya ang higanteng estatwang iyon. Kitang-kita niya kasi sa kanyang harapan, ang mga kasama niya na mga wala ng buhay, putol-putol ang mga katawan at nagkalat ang mga dugo sa lapag. Tumatakbo naman si Sung Jinwoo habang akay-akay niya si Miss Joo-hee papunta sa estatwa na may hawak na tambol. Pagdating nila doon ay hindi pa nagsimulang tumugtog ang estatwang iyon. Nagtataka naman si Sung Jinwoo kung bakit hindi pa nagsisimulang tumugtog ang estatwa na nilapitan nila. Inisip pa ni Sung Jinwoo na siguro ay hindi pwedeng manatili ang dalawang tao sa iisang estatwa. Napaiyak naman si Miss Joo-hee na humarap kay Sung Jinwoo dahil palapit na sa kanila ang higanteng estatwa. Sinabihan naman ni Sung Jinwoo si Miss Joo-hee na doon lang siya manatili at ligtas doon. Tumakbo naman si Sung Jinwoo upang humanap pa ng estatwa na may hawak na instrumento. Pag-alis ni Sung Jinwoo ay nagsimula namang tumugtog ng tambol ang estatwa na kinalalagyan ni Miss Joo-hee. Lumingon ang higanteng estatwa kay Sung Jinwoo na tumatakbo paalis, at sumunod ito sa kanya. Nakakita naman agad si Sung Jinwoo ng estatwa na walang hawak na sandata. Hindi rin instrumento ang hawak noon, kundi isang libro. Hindi na nagdalawang isip pa si Sung Jinwoo at doon siya tumungo. Konti na lang at mararating na niya ito. Ang kaso ay maaabutan na siya ng higanteng estatwa. Sa laki kasi noon, 1 o 2 hakbang lang ay nakasunod na agad ito kay Sung Jinwoo. Nakita ni Sung Jinwoo sa taas niya ang talampakan ng higanteng estatwa. Nag-slide siya sa kanyang pagtakbo para hindi siya tamaan ng pagtapak ng estatwa. Yumanig ang paligid at nadurog ang sahig pagbagsak ng paa ng estatwang iyon. Dahilan upang malihis ang direksyon na napuntahan ni Sung Jinwoo. Sumigaw si Mr. Song na hindi dapat doon pumunta si Sung Jinwoo. Nanlaki naman ang mga mata ni Sung Jinwoo nang makita niya na sa bantay na estatwa na may hawak na kalasag pala siya napunta. Itinaas ng bantay na estatwa ang hawak nito na kalasag upang ipang-atake kay Sung Jinwoo. Hindi nakailag si Sung Jinwoo sa pag-ataking iyon. Luhaang napasigaw si Miss Joo-hee habang tinatawag nito ang pangalan ni Sung Jinwoo. Sa lakas ng pag-ataking iyon ay nabasag ang sahig at napuno ng alikabok ang kinalalagyan ni Sung Jinwoo. Gumagapang namang lumabas si Sung Jinwoo sa lugar na iyon, at papunta siya sa estatwa na may hawak na libro. Nasa tapat na niya ang estatwa na may hawak na libro pero hindi pa siya nakakalapit dito. Napag-alaman naman ni Sung Jinwoo na nasa likod na niya ang higanteng estatwa at nakatayo. Nakiusap naman si Sung Jinwoo na sana ay tumugtog na ng instrumento ang estatwang iyon. Kaya lang, libro ang hawak ng estatwa at hindi instrumento. Nakiusap naman si Sung Jinwoo sa higanteng estatwa na
Kung totoong Diyos talaga ang higanteng estatwang iyon, ay nagsusumamo siya. Naisip na lang ni Sung Jinwoo na ang buhay niya ay pinag-uugnay ng isang tali sa kamatayan. Mahigpit niya yung hinahawakan upang hindi siya mamatay, pero ngayon, ay nararamdaman niya na malapit ng mapatid ang taling iyon. Sa kawalan ng pag-asa, ay napapikit na lang si Sung Jinwoo at harapin ang kamatayang naghihintay sa kanya. Bigla namang nagsimulang umawit ang estatwa na may hawak na libro na nasa harapan ni Sung Jinwoo. Napuno ng tinig awitin, ang kabuuan ng silid na iyon. Tumalikod naman ang higanteng estatwa, at umalis na ito pabalik sa tronong kanyang inuupuan. Patakbo namang nilapitan ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo, at kinamusta nito ang kanyang kalagayan. Sumagot naman si Sung Jinwoo na sa palagay niya ay ayos lang siya. Nagulat naman at napatakip ng bibig si Miss Ju-hee sa nakita niyang kalagayan ni Sung Jinwoo. Nagtaka naman si Sung Jinwoo sa reaksyong iyon ni Miss Ju-hee. Naramdaman naman niyang namamanhid ang kanyang kanang paa, at pagtingin niya dito ay wala na pala siyang kanang binti. Naputol yun dahil sa pag-atake ng estatwa na may hawak na kalasag kanina. Ginagamot naman ni Miss Ju-hee ang naputol na binti ni Sung Jinwoo. Hindi yun kaya ni Miss Ju-hee na ibalik sa dati noong ayos, pero mapapatigil niya ang pagdurugo noon at mapaghilam ang sugat. Pero hindi na mapaghilam ni Miss Ju-hee ang sugat noon. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na ayos na ang pakiramdam niya at pwede na itong huminto sa ginagawa niyang paggagamot. Alam kasi ni Sung Jinwoo ang limitasyon ng kakayahan ni Miss Ju-hee. At umabot na iyon doon. Nangako naman si Miss Ju-hee na kaunti pa at magagamot na niya ng tuluyan si Sung Jinwoo. Bigla namang napaubo si Miss Ju-hee na may kasamang dugo. Nag-alala naman si Mr. Song kay Miss Ju-hee. Sinabi naman ni Mr. Kim na grabe ang nangyari kay Sung Jinwoo. Pero kahit na papaano ay nagawa nitong makaligtas. 17 silang pumasok sa silid na iyon, pero ngayon 6 na lang silang natira. At ang dalawa ay malala ang natamong pinsala. Sinisisi naman ni Mr. Kim si Mr. Song sa mga nangyari. Nakakalungkot nga na nawalan ito ng isang braso, pero nangyari ang lahat ng iyon dahil sa padalos-dalos niyang desisyon bilang isang namumuno sa kanila. Sinabi pa dito ni Mr. Kim na kung nakahanda daw ba siyang harapin ang kaparusahan. Sumang-ayon naman doon si Mr. Song Chi-yul. Nagulat naman ang lahat nang tumayo ulit ang higanteng estatwa sa kanyang kinauupuan. Hinihintay nila kung anong kilos naman ang susunod nitong gagawin. Itinaas nito ng bahagya ang kanyang kamay. At sa gitna ng silid na iyon, ay may umaangat na bilog na bagay doon. Habang umaangat ito ay malakas na yumayanig ang buong silid. Nagtaka naman ang lahat ng matapos na ang nangyayaring iyon. Tumambad sa kanila ang bilog na bagay na iyon, at wala silang idea kung bakit lumabas ang bagay na iyon. Nagsalita naman si Sung Jinwoo na isa iyong altar. Napatingin naman ang lahat kay Sung Jinwoo at nagtanong kung bakit alam niya iyon. Sumagot naman si Sung Jinwoo na ginagamit ang bagay na iyon kapag nag-aalay sila ng buhay para sa Diyos nila. Mga baka, mga baboy, tupa, mga bata, birhen at iba pa. At ang huling kautusan ay, patunayan ang iyong pananampalataya. Natigilan naman si Mr. Song sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Naisip naman ni Sung Jinwoo na siguradong iyon na ang huling pagsubok. Nag-isip ng mabuti si Mr. Kim at sinabi niya na kahit gaano pa siya katanga ay siguradong alam niya kung ano na ang nangyayari ngayon. Naglabas naman ng kapangyarihan si Mr. Kim sa kanyang kaliwang kamay at hinugot niya dito ang kanyang espada. Habang tinatanong niya si Mr. Song na, ang ibig sabihin niyan ay kailangan nila ng iaalay kung hindi siya nagkakamali. Sabay itinutok niya ang kanyang espada sa leeg ni Mr. Song. Sino daw ba ang nagdala sa kanila doon? At iyon ay si Mr. Song Chi-yul. May isang tao na ipinagmamalaki ang kanyang asawa at 2 anak pero sa huli ay nahati ang katawan niya sa 2. At may 10 tao pa ang pinaslang din. At tinanong pa ni Mr. Kim si Mr. Song na, hindi ba at sumang-ayon ito na aakuin niya lahat ng responsibilidad kani-kanina lang? Ngayon ay dapat na niya itong patunayan. Nagsalita naman si Sung Jinwoo na, siya din daw ay. Pinahinto ito sa pagsasalita ni Mr. Kim. Sabi naman ni Mr. Song na, tama si Mr. Kim. Inako na niya ang responsibilidad. Pupunta siya sa altar ng mag-isa. At nakiusap si Mr. Song na wag silang lalapit sa kanya doon. Gustong subukan ni Sung Jinwoo na pigilan si Mr. Song, pero pinigilan siya ni Miss Ju-hee dahil baka magdugo na naman ang kanyang sugat. Naisip naman ni Sung Jinwoo na hindi yun kasalanan ni Mr. Song. Lahat kasi sila ay bumoto na pumunta doon. Isang kaduwagan lang ang magsasabi na kasalanan iyon lahat ni Mr. Song. Humakbang naman si Mr. Song patungo sa lugar kung nasan ang altar. Nang makalapit na siya doon, ay may lumitaw na pulang apoy sa bilog na nakapalibot sa bilog na altar na iyon. Ipinagtaka iyon ni Mr. Kim at ng ibang mga hunter na natira sa kanila. Ano ba daw ang nangyayari? Tinawag naman ni Mr. Song si Sung Jinwoo at tinanong niya ito na, hindi pa ba iyon ang dapat pa na gawin? Nagtaka naman si Sung Jinwoo at inisip niya na, isang apoy ang lumabas. Ano ang ibig sabihin noon?
Hindi ba at gusto nila ang may magsakripisyo? Tumingin naman si Sung Jinwoo kay Miss Ju-hee na patuloy pa din sa paggagamot sa kanya. Nagsalita naman si Sung Jinwoo na kung sino ang pwedeng tumulong sa kanya na makatayo. Nagtaka naman si Miss Ju-hee sa gustong mangyari ni Sung Jinwoo gayong hindi pa magaling ang sugat nito. Tinulungan naman si Sung Jinwoo na makatayo ng dalawang hunter na kasama nila. At sinabi ni Sung Jinwoo sa kanila na pumunta sila sa altar. Nagulat naman sa sinabing iyon, ang hunter na tumulong kay Sung Jinwoo na makatayo. Ayos lang daw yun, sabi ni Sung Jinwoo. Lumakad na sila papunta kung saan, ay naghihintay si Mr. Song sa altar. Tinawag naman ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo na nag-aalala. Sa pagpasok nilang tatlo sa loob ng bilog, ay lumabas naman ang tatlo pang apoy. Nagulat naman ang lahat dahil dito. Naisip ni Sung Jinwoo na ganoon din ang nangyari gaya nung unang pumasok si Mr. Song doon. Tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song kung iniisip ba nito na maililigtas pa ba sila ng ibang mga hunter kung mananatili pa sila doon. Sumagot naman si Mr. Song na, ngayon kasi ang ika-6 na araw simula nang magbukas ang dungeon na iyon. Sinabi naman ni Sung Jinwoo na, ang mga estatwang iyon ay gagalaw na muna ulit bago pa dumating ang reinforcements. Binabaliwala nila ang portal na iyon dahil ito ay isa lang B-rank dungeon. Sumagot naman si Mr. Song na, kung sa bagay wala naman daw bago sa mga ginagawa ng mga guild. Tuluyang magbubukas ang portal pagkatapos ng 7 araw. Magsisilabasan ang mga halimaw doon kapag tuluyang nagbukas ang portal. Ang layunin ng raids ay paslangin ang boss monster upang magsara ang dungeon portal bago sumapit ang ika-7 araw na palugi. Kung mabibigo sila doon, ay nangangahulugang makakalabas sa dungeon na iyon ang mga higanteng estatwa sa kanilang mundo. Tumingin naman si Sung Jinwoo sa dalawang natira pang hunter na nasa labas ng bilog. Si Miss Ju-hee at Mr. Kim. Niyaya ni Sung Jinwoo ang dalawa na pumasok na din sila sa loob ng bilog na iyon. Sa bawat tao na nasa altar, ay lumalabas ang apoy. Siguradong ang pagsubok ay magsisimula lang pag ang lahat ay nandito na sa altar. Nagkatinginan naman sila Miss Ju-hee at Mr. Kim kung pupunta ba sila doon o hindi. Wala naman sila magagawa kundi gawin na lang ang bagay na iyon. Kumakbang na sila papunta sa altar. Pagpasok nila sa loob ay lumitaw ang dalawa pang apoy. Mayroon ng 6 na apoy ang nakapalibot sa kanilang lahat. Nang makumpleto na ang lahat, ay nagsimula namang magsindihan ang maraming bughaw na apoy, palibot sa kanila habang napapalibutan pa din sila ng pulang apoy. Biglang bumukas ang pintuan ng silid na iyon, at nagulat naman ang lahat sa kanilang nakita. Napaisip naman silang lahat, na kung ano ba ang nangyayari, kung pwede na daw ba silang makaalis. Pero hindi, baka kasi mayroon pang masamang mangyari kung lalabas na lang sila basta doon. Nagsimula namang magsigalaw ang lahat ng mga estatwang mandirigma na nandoon, at patungo sa kanilang direksyon. Gulat at natakot naman sila dahil malapit na sa kanila ang mga higanteng mandirigma. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Nakalapit na ang mga estatwang mandirigma sa kanila, pero hanggang doon lang sila sa labas ng bughaw na apoy. Para bang mayroon silang hinihintay na maganap, at nakahanda silang umatake pag nangyari yun. Isa-isa namang naglalaho ang mga bughaw na apoy, at nakita yun ng mga hunter at napamura na lang sila. Paano na ang gagawin nila? Kaliwat kanan ay dumarating pa ang iba pang mga estatwang mandirigma. Takot at tensyon ang nararamdaman ng mga hunter at si Sung Jinwoo, habang naririnig nila ang mga yabag ng paa ng iba pang mga dumarating na estatwang mandirigma. Nagtakip na lang ng mga mata si Miss Ju-hee dahil sa sobrang takot. Sinabihan ito ni Sung Jinwoo na buksan niya lang ang kanyang mga mata, at huwag niya iyon takpan. Gaya lang iyon sa isang laro na madalas nilang laruin noong bata pa sila. Lalo pa silang lalapit pag inalis mo ang paningin mo sa kanila. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanilang lahat na, huwag nilang alisin ang paningin nila sa mga estatwa. Nabigla naman si Mr. Kim dahil lumapit ng isang hakbang ang mga estatwang mandirigma, nang maglaho ang isang bughaw na apoy. Dahil sa lakas ng mga yabag na iyon, ay hindi nakatiis ang isang hunter sa kanyang takot. Tumakbo ito palabas sa bilog na altar na kanilang kinaroroonan, at nagsisisigaw sa takot. Pinigilan ito ni Sung Jinwoo at ni Mr. Kim, pero kahit lumingon man lang ay hindi noon ginawa. Pag-alis ng hunter na iyon sa bilog na altar, ay naglaho naman ang isang pulang apoy na naandoon. Kasabay ng paglaho ng pulang apoy, ay sumara naman ng bahagya ang pintuan. Tuloy-tuloy namang nakalabas ang hunter na iyon na kanina ay nagsisisigaw sa takot, nang walang aberyang nangyari sa kanya. Nagulat naman si Mr. Kim at Mr. Song sa nakita nilang iyon. Tinanong nila si Sung Jinwoo, na posible ba iyon na mangyari. Buhay pa rin yung hunter na iyon at nakalabas na. Nagsara ng bahagya yung pintuan, tapos nakadaan pa yung hunter na iyon doon. Sunod-sunod na tanong nila kay Sung Jinwoo, na iniisip naman ito kung ano na naman ba ang nangyayari. Naglalaho isa-isa ang mga bughaw na apoy, makalipas ang 1 minuto.
Ang pulang apoy naman ay lumitaw, nakabase sa kung ilan ang tao na nasa altar. Nababawasan naman agad iyon, kapag may umalis doon. Ang unang kautusan ay sambahin ang Panginoon, ang pangalawa ay purihin ang Panginoon. Kahit papaano ay hindi ganun kagulo ang pagkakasunod-sunod noon. Mabuti ay hindi naging palaisipan gaya ng tanong ng Sphinx sa Egypt, na kapag mali ang sagot ay kamatayan agad ang parusa. Ang pagbukas ng pintuan ay isa lamang patibong. Huwad na pag-asa. Nagbukas ang pintong iyon, nang lumabas ang mga pulang apoy. Nagsasara naman iyon ng bahagya kapag nababawasan ang mga pulang apoy. Tuluyang magsasara ang pintuang iyon kapag nawala na ang lahat ng pulang apoy. Patunayan ang iyong pananampalataya, pero haharapin mo muna ang takot at panganib. Na may kasamang magandang panglilinlang. Kailangan mo lagi na manalig. Humingi naman ng pasensya kay Sung Jinwoo, ang isang hunter na tumutulong sa kanya na makatayo. Dahil kanina pa rin pala ito nagpipigil ng kanyang takot. Sinabi pa niya kay Sung Jinwoo na hindi na rin niya kaya makatagal sa ganoong sitwasyon. Binitawan niya si Sung Jinwoo at mabilis na umalis sa loob ng altar. Dahilan para matumba si Sung Jinwoo at napasandal sa bilog na altar. Pinigilan naman ito ni Sung Jinwoo, pero hindi rin ito lumingon gaya ng naunang umalis at diretsyo ngang nakalabas ng pintuan. Bakas naman sa mukha ni Sung Jinwoo, ang pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Nagsara ulit ng bahagya ang pintuan at tuluyan nang nakalabas, ang hunter na iyon sa pintuan at nakaalis na din. Nagulat at natakot naman sila Mr. Kim, Miss Joo-hee at Mr. Song sa kanilang nakita. Muli kasing nagsara ng bahagya ang pintuan, at ligtas namang nakaalis ang hunter na iyon. Nabawasan naman ulit ng isa ang pulang apoy, dahilan upang makalapit ng kaunti pa ang mga estatwang mandirigma na iyon, na nakapalibot sa kanila. Mariin namang sinabi ni Sung Jinwoo sa kanila na, huwag silang gagalaw. Wala na dapat pang umalis sa kanila, dahil kaunti na lang sila para tignan pa ang mga estatwang mandirigma upang hindi makalapit ang mga iyon. Pag nabawasan pa sila ay iyon na ang kanilang katapusan. Gusto naman hingiin ni Mr. Song ang paliwanag dito ni Sung Jinwoo, kung ano na ba talaga ang nangyayari. Sumagot naman si Sung Jinwoo na, ang kailangan lang nilang gawin ay manatili doon at tignan lang ang mga estatwang mandirigma. Hanggang sa mawala na ang lahat ng mga bughaw na apoy na naan doon. Ang mga bughaw na apoy ay ang timer. Maaari lang silang makaalis doon, kapag nawala na ang lahat ng mga iyon. Tinawag naman ni Mr. Kim si Sung Jinwoo at sinabi dito na, maaaring tama siya. Pero hindi ba magsasara ang pintuang iyon, kapag naubos na ang lahat ng mga bughaw na apoy na naan doon? Kung nakakasigurado ba daw siya? Hindi naman nakapagsalita si Sung Jinwoo sa tanong na iyon ni Mr. Kim. Parang nahuhulaan naman ni Sung Jinwoo, ang gustong gawin ni Mr. Kim sa mga oras na iyon. Dagdag pa ni Mr. Kim na, sa totoo lang ay hindi siya makapaniwala na ang isang mahinang gaya ni Sung Jinwoo, ay magiging kapaki-pakinabang. Palagi niya itong minamaliit. Wala talaga siyang inaasahan na kahit na ano dito, simula nang sumali si Sung Jinwoo sa kanilang grupo. Marami ang namatay simula nang pumasok sila sa silid na iyon. Pero ang mga natitira ay buhay pa hanggang ngayon dahil kay Sung Jinwoo. Dahil nagawa nitong resolbahin ang mga palaisipang naan doon. At buhay pa si Mr. Kim hanggang ngayon dahil kay Sung Jinwoo, at ipinagpapasalamat niya iyon sa kanya. Nalungkot naman ang mukha ni Sung Jinwoo, nang marinig niya ang mga sinabing iyon ni Mr. Kim. Pero, binitawan ni Mr. Kim ang kanyang espada at bumagsak ito sa lapag. Napaiyak si Mr. Kim at sinabi niya na, mayroon siyang pamilya. Ayaw niyang mamatay na lang doon. Ayaw pa niyang mamatay. Humingi ng pasensya si Mr. Kim at sinabi pa niya na, ayaw na niyang manatili pa doon. Tinawag naman ito ni Sung Jinwoo at sinubukang pigilan. Humakbang na paalis si Mr. Kim at humingi pa ulit ito ng pasensya. Muli itong tinawag ni Sung Jinwoo, pero tuluyan na ngang naglaho ang isa pang pulang apoy. Umiyak naman si Sung Jinwoo at sobrang nadismaya sa ginawang iyon ni Mr. Kim. Naisip na lang niya na, nagpapasalamat ba talaga siya? Nagpapatawa ba siya? Si Mr. Kim, gusto lang niyang takbuhan sila at iwanan sila doon. Iyon ang magiging resulta ng kamatayan nilang mga natira. Pag-alis ni Mr. Kim ay tuluyan nang nakalapit ang mga estatwang mandirigma sa bilog na altar. Isang pilit na lang ay tuluyan nang magsasara ang pintuan ng silid na iyon. Nagsalita naman si Mr. Song na, malapit na magsara ang pintuan, huli na ang lahat ngayon. Pero ngayon alam na niya kung ano ang mga nangyayari. Pinapaalis na ni Mr. Song sila Sung Jinwoo at Miss Joo-hee doon. Nagulat naman si Sung Jinwoo sa sinabing iyon ni Mr. Song. Sinabi pa ni Mr. Song na, hindi pa magsasara ng tuluyan ang pintuang iyon, hanggat may natitirang isang tao sa altar kung hindi siya nagkakamali. Bata pa sila Sung Jinwoo at Miss Joo-hee, at maraming taon pa sila na pwede pang mabuhay. Hindi gaya niya na may katandaan na, at kaunting panahon na lang ang natitira sa buhay niya.
Kaya nagdesisyon na lang si Mr. Song na magpaiwan na doon, para makaligtas sila Miss Ju-hee at Sung Jin-woo. Tinawag naman ni Mr. Song si Miss Ju-hee, at sinabi dito na alalayan si Sung Jin-woo, para makaalis na sila. Sumang-ayon naman dito si Miss Ju-hee. Ngunit nang kumilos na si Miss Ju-hee, ay biglang bumagsak ito paupo sa pagkakatayo nito kanina. Nagtataka siya sa kung anong nangyayari sa mga binti niya. Natatakot namang sinabi ni Miss Ju-hee na hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Nakita naman ni Mr. Song ang nangyari kay Miss Ju-hee at sinabi nito na siguradong naubusan na ito ng mana. Inubos nito ang lahat ng mana niya sa paggagamot nito kay Sung Jin-woo kanina. Nag-isip namang mabuti si Sung Jin-woo at sinabi nito kay Mr. Song na tulungan nito si Miss Ju-hee at umalis na sila doon. Mabilis namang sinagot ito ni Mr. Song na sinabi na niyang magpapaiwan siya doon. Sinabi pa ni Sung Jin-woo na kung ganoon sino ang tutulong kay Miss Ju-hee na makaalis doon. Wala ng oras kaya kailangan na nilang umalis. Hindi naman nakapagsalita si Mr. Song sa mga sinabing iyon ni Sung Jin-woo. Tumutol naman dito si Miss Ju-hee. Sinabi niyang mananatili na lang din siya doon kasama si Sung Jin-woo. Kinausap naman ni Sung Jin-woo si Miss Ju-hee at sinabi nito sa kanya na hindi ba at nangako siya na ililibre niya ito ng hapunan. Umagos ang mga luha ni Miss Ju-hee sa kanyang mga mata. Iniabot naman ni Sung Jin-woo kay Miss Ju-hee ang kanyang nag-iisang nakuha na A-rank magical core, at sinabi pa niya dito na kukunin niya iyon sa kanya pag nakabalik siya. Tinanggap iyon ni Miss Ju-hee at patuloy pa rin sa pag-iyak. Sinabi pa nito na hindi iyon ang oras para magbiro. Naputol na ang sinasabing iyon ni Miss Ju-hee nang paluan ito ni Mr. Song ng kanyang kamay sa batok upang mawalan ito ng malay. Binuhat naman ni Mr. Song si Miss Ju-hee na nawalan ng malay sa ginawa nito sa kanya. Humingi naman ng pasensya si Mr. Song kay Sung Jin-woo sa ginawa niyang iyon, pero nauubusan na kasi sila ng oras. Nakiusap naman dito si Sung Jin-woo na ingatan si Miss Ju-hee. Sumang-ayon naman dito si Mr. Song at umalis na patungo sa pintuan. Naiwan namang mag-isa na lang si Sung Jin-woo sa bilog na altar at umiyak na lang. Pinanood ni Sung Jin-woo ang paglabas nila Mr. Song at Miss Ju-hee sa pintuan ng silid na iyon. Nang makalabas na doon sila Mr. Song, ay nakahinga na ng maluwag si Sung Jin-woo at nagpasalamat sa Diyos. Para sa kanya ay kahit papaano ay siya na lang ang nag-iisang mamamatay doon. Sinabi pa niya na kung alam lang niya na mangyayari ang ganito, ay kumuha muna sana siya ng kanyang insurance. Nakalapit na nga ang mga estatwang mandirigma sa bilog na altar kung saan, ay doon nakasandal si Sung Jin-woo. Nakita naman ni Sung Jin-woo ang espada ni Mr. Kim na binitawan noon kanina at nalaglag sa lapag. Dinampot niya ito at itinutok sa mga estatwang mandirigma na nakapalibot sa kanya. Inisip naman ni Sung Jin-woo na, nandoon na rin lang siya sa sitwasyong ganoon, ay magsasama siya kahit isa sa mga iyon sa kanyang kamatayan. Nakatayo na nga sa kanyang harapan ang dalawang estatwang mandirigma, at hinamon niya ang mga ito na lumapit. Sumugod naman ang isang mandirigma at sinibat siya nito sa kanyang kanang balikat. Sa lakas ng natamo ni Sung Jin-woo na pag-ataking iyon, ay napasuka siya ng dugo. Hindi pa iyon doon natapos. Inangat ng mandirigma ang sibat kasama si Sung Jin-woo paitaas. Nalaslas ang balikat ni Sung Jin-woo at bumagsak ito sa bilog na altar. Sa sakit noon ay ininda iyon ni Sung Jin-woo. Napaka-miserable ng kalagayang iyon ni Sung Jin-woo. Tumalsik at nagkalat ang dugo niya sa altar habang nakahiga siya doon. Umagos ang mga luha niya habang sinasabi niya sa isip niya na ayaw pa niyang mamatay. Naalala naman niya ang nangyaring pag-iwan ni Mr. Kim sa kanila kanina. Para kay Sung Jin-woo ay hindi talaga iyon mabuti. Hindi niya rin gusto ang pasasalamat noon ni Mr. Kim. Umalis yun at pinili pang sila ay pagtaksilan. Mayroon din naman siyang pamilya. Ayaw niya ring mamatay. Ang pagsasabi ng mabuti at siya na lang ang nag-iisang mamamatay doon, ay isang kasinungalingan sa kanyang sarili. Nang tatagain na siya ng isa pa sa mga estatwang mandirigma na naan doon, ay sinabi pa niyang ayaw pa niyang mamatay. Kung mayroon pa siyang natitirang isa pang pagkakataon, natigilan na si Sung Jin-woo nang malapit na sa kanya ang espada ng mandirigmang iyon, ay may kumislap sa kanyang paligid at huminto ang mga paggalaw ng mga estatwang mandirigma. May nakita siya sa kanyang harapan, na parang isang window screen at may nakasulat na alarm. At may nakasulat pa dito na kumpleto mo na ang mga kinakailangang requirements sa iyong secret quest. Ang katapangan ng mahihina. Ipinagtataka iyon ni Sung Jin-woo. Saan iyon nanggaling? Secret quest. Kumpleto na ang mga requirements. Natigilan naman si Sung Jin-woo nang maisip niyang parang pamilyar sa kanya ang mga nangyayaring iyon. May lumabas pa sa kanyang harapan na screen at nakasulat doon ay, ikaw ay nagkaroon ng karapatang maging isang player. Tatanggapin mo ba? Nag-isip pa si Sung Jin-woo kung ano ba talaga ang nangyayari. May lumabas pa ulit sa screen na, wala ka nang natitira pang oras.
Kung tatanggi ka, hihinto na sa pagtibok ang puso mo sa natitirang 2 segundo. Tatanggapin mo ba, nag-isip ulit si Sung Jinwoo, na kung tatanggapin niya iyon, ay hindi na siya mamamatay. Naisip pa ni Sung Jinwoo na, tama, isa iyong pagkakataon, at sinabi niyang tatanggapin niya iyon. Lumabas naman ulit sa kanyang harapan ang window screen na may nakasulat na, alarm. Maligayang pagdating, flare. Nabalot naman ng sobrang liwanag ang buong katawan ni Sung Jinwoo, habang nakapalibot sa kanya ang mga mandirigmang estatwa at ang higanteng estatwa. Kung nagustuhan mo ang Tagalog recap ng ating istorya, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang na nakikinig, ay i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload.